Pilipinas, magandang araw po sa inyo. Luzon, Visayas at Mindanao. May bago na naman pong revelasyon. Itong si Juan Ponce Enrile patungkol po dito kay Tatay Digong. Ayan ha, sige. Maglabasan kayo mga supporters ni Digong. Panelo, Harry Roque, o kung sino pa man yan. Ipagtanggol ninyo si Digong dahil meron pong mga bagong revelasyon itong si Juan Ponce Enrile. Kahapon kahapon ba ito o kanina? Kagabi. Teka, wait lang. Para kasing late na tayo natutulog kung kailan niya ba ito pinost. Si Juan Ponce Enrile, meron siyang pinost. Meron daw po siyang nabasang libro. Ka-coffee, bigay po sa kanya. At kinikwento dito yung mga pinagsasabi. Yan, 13 hours ago ka-coffee. Ayan, punta kayo kay Juan Ponce Enrile. Andiyan pa rin po yung kanyang post. May binigyan daw siya ng libro. A Biography of Former President Rodrigo Roa Duterte. Uy, biography. Kwento po ng talambuhay ni Digong. At ito, sagutin ninyo ito ha, mga DDS ha, sagutin ninyo yan. Seryoso ba si Digong? Kasi may mga pag-amin dun si Digong na ipapatukhang niya itong mga kahit suspect pa lang ka-coffee na may kaugnayan sa ipinagbabawal na gamot. At tinanong doon, sino yung chuchugi doon? Sabi niya, mga pulis. Uy, ano yan? Joke ba yan? O seryoso? Kasi dalawa yan. Kung seryoso siya, umaamin siya. And I think mukhang totoo yung sinasabi niya. Seryoso yan at hindi joke yan. Alam mo kung bakit? Kasi kung joke yan, walang 30,000 Pilipino na machuchugi kahit suspect pa lang, nachugi nila. Aba, dapat talagang managot si Digong yan. Itong statement ni Enrile, napapanahon. Dahil medyo lumuwag po ang Pilipinas pagdating sa pakikipagtulungan sa International Criminal Court. Bukang tutulong na talaga itong gobyerno. Kasi sinabi nga ni Lucas Bersamin, once na itong ICC, idaan nila yung kanilang warrant of arrest sa Interpol, aba hindi pwedeng i-disregard yan ng gobyerno ng Pilipinas. Sige, labas kayo mga DDS Sagutin ninyo itong tanong ni Enrile. Si Enrile nating tulus na ito kasi matanda na ito Wala nang political career na iniiwanan ito. Kumbaga, nang real talk na ito. No holds barred na kung magsalita itong si Enrile. Nasa headline po ng Politico.com. Ngayon, January 25 ka-coffee. 26 na pala ngayon, kahapon, no? Ang tanong niya, joking or dead serious? Ano ba? Seryoso ba talaga? O joke lang? Enrile questions Rodi Duterte's pagtsugi. Wag natin sabihin yung term na KILL. Pagtsugi sa 5,000 in drug war remark. Kasi sinabi ni Digong yan Actually, hindi lang naman dito sa biography sinabi ni Digong yan. Marami pa. Sa mga interviews niya sa media, very vocal itong si Digong na pagpapapatayin niya raw yan, pagchuchuchuguin niya raw yan. At totoo nga ang nangyari, 30,000 na Pilipino ang natsugi, kahit suspect pa lang dyan, hindi nabigyan ng proseso, ng process o due process. Sabihin na naman ng mga DDS, ikaw ka-coffee, gusto mo ba yung mga addict nandiyan sa kalsada pakalat-kalat? Definitely ayaw natin yan. Pero kailangan natin sumunod sa ating konstitusyon na hindi ka pwede basta-basta tsumugi ng gusto mo. Diba? Kung yan nagtutulak, kung yan nagpo-produce ang ipinagbabawal na gamot, gawin ninyo yung nararapat na parusa. Buti sana kung sila lang yung naparusahan, ang problema ay marami pong nadamay. O sinong mananagot ngayon yan? Yung taho vendor. Yung tendera sa palengke, siya ang mananagot. Hindi. Kung sino yung mastermind ang dapat managot niyan. Kung sino yung ugat. Sino bang ugat niyan? Si Digong. Sila Bato de la Rosa. Sila ang ugat niyan. Sa dinami-dami ng nadamay at sasabihin nila collateral damage, dapat managot sila dyan. O, sagutin nyo to mga DDS. Was ex-President Rodrigo Duterte serious or jesting? Seryoso ba siya o nagjo-joke lang siya when he talked about pagtsugi sa 5,000 drug suspects in the first 6 months of his term in 2016? O sige, dalawa yan. Umamin kayo dyan. Kung joke lang yan, pwede siyang maabsuelto. Kung seryoso siya, edi umaamin siya na siya ang may kagagawan sa pagkamatay nitong 30,000 Filipinos. And ako naniniwala ako hindi ito joke. Dahil hindi joke yung buhay ng 30,000 Filipinos, not pesos, Filipinos na chinugi. Hindi yan joke. Kailan pa naging joke yan? Kumitil ka ng buhay ng 30,000. Joke ba yan? Definitely hindi yan joke. So ito mga pag-amin ni Digong, ano ba yan? Yabang lang ba yan? Definitely hindi rin. Magkahalo yan. Totoo at may kasamang yabang at pananakot. Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile on Saturday
posed this question to Duterte in a Facebook post that quoted from pages 21 and 22 of Beyond Will and Power, a biography of President Rodrigo Roa Duterte. Yan po yung libro na isinulat ni Earl Pareño. Binigay yung kinikwento ni Enrile, binigay sa kanya yung libro na yan. Ang title ay Beyond Will and Power, a biography of President Rodrigo Roa Duterte. Pages 21 and 22. Kung may copy kayo ng libro na yan, pwede nyo i-double check yan. Enrile focus on a meeting between Duterte, Pareño, ang abogadong si Levi Baligod, si Pat May Ruivivar, at si John G. Galinzoga at the Business Center of the Marco Polo Hotel dyan po sa Davao City on November 20, 2015. Yan, mga detalyado. Pwede ba magamit ebidensya yan? Pwede siguro magamit as a reference ito. Bagamat nagsara na yung hotel na yung Marco Polo Hotel. Yan, November 20, 2015. Biography ito, ka-coffee ha. Pwede maging reference yan. Dito, inamin ni Digong. Siya mismo ang nagsasalita, kino-quote siya ng kanyang mga statement na pagchuchuchugiin niya yung mga tao na yan. Duterte talked about his plans to run for president as he expressed dismay over the Senatorial Electoral Tribunal's junking of the disqualification petition against Senator Grace Poe from the 2013 polls. Actually, para imura siya dyan. Alam naman natin si Digong na palamura yan, di ba? Wala namang ginagalang yan kahit nga ang Diyos minumura yan The then Davao City Mayor said he will prioritize the country's problem with illegal drugs and corruption as he expresses his view that all of the country's more than 42,000 barangays each had its own drug lord. Pero, di ba, nakapagtataka, 6 na taon nang ginawa yung tukhang na yan. O sige, naputol yan, midway. Ano nangyari? Hindi dapat sana malinis na yung Pilipinas ngayon. Di ba nagsibalik din? Kasi yung solusyon na tukhang, hindi effective. Tsumugi lang kayo ng tao, pero hindi effective yung tukhang na yan. Binibigay mo yung hustisya dun sa pulis. O kung sino man po na nag-implement itong tukhang kila Bato de la Rosa, binibigay mo dun. Nang hindi mo binibigyan ng due process, hindi nililitis ang nagkasala. Ano yun? Asin pagrespeto sa buhay doon na nakasaad sa ating saligang batas, sa ating konstitusyon. Enrile quoted Pareño as narrating the exchange between Duterte and his allies. Kadaghan diay, 5,000 lang ang patayin natin. First 6 months. Sabi ni Digong, biruin mo, 5,000 lang ha. Grabe ha. First 6 months, 5,000. Oh, that's a lot. Let's just tsugi in 5,000 in the first 6 months. Again, we laugh. Tingnan mo, buhay ng tao, pinagtatawanan lang ng mga taong ito. Marami pa rin yan, Mayor. Sabi, sino ang tsugi sa kanila? May nagtanong. Sabi ni Digong, ang mga pulis. Mabilis na sagot ni Digong. Base doon sa salaysay ka-coffee ha. Mga pulis. Diba? Kino-confirm niya yung reward system sa mga pulis. Yung pag-amin ng mga opisyal ng PNP na meron talagang reward system, ayan na yun. Yung pag-amin ni Digong na ipatsuchugi niya 5,000 lang daw muna, first 6 months, at ang tsuchugi ay mga pulis, pag-amin niya yan. Tumutugma siya doon sa reward system na once na makatsugi ka, o may 20 mil ka, may 30 mil ka, umaabot nga raw ng milyon ang reward. Kung dili ang mga pulis ay press on, shifting to Cebuano. Ano ibig sabihin yan? Sila atong patyon. Again, conveying with his eyes a childlike naughtiness. In English, well, let's tsugi the police. Kung hindi pumayag daw ang mga pulis, hindi kasi ginagamit yung term na KILL kasi baka ma-restrict tayo dito sa YouTube. Pag tsugi na lang gamitin natin. Kung ayaw daw ng mga pulis, hindi yung mga pulis yung tsugiin. And all the more, we laughed. Biruin mo ha. Buhay ng tao. Imaginein mo yung estudyanteng nadamay. Imaginein mo yung tricycle driver na sinakyan lang ng runner na chinugi. Yung buhay niyan, kung ikaw ay pamilya niyan, pinagtatawanan lang yung buhay ng mga chinugi nila. Tapos sasabihin ni Bato, yan ay collateral damage lang. Kung kamag-anak mo yan, hindi ka matutuwa. Enrile then recalled that during the first few months of President Marcos, he was one of the government officials who advised Marcos not to allow the International Criminal Court to interfere because our sovereignty in the enforcement of our domestic laws. So,
I ask, sir, with due respect, whether the underlined words on pages 21 and 22 of Attorney Earl Pareño's book, Beyond Will and Power, are the basis, backdrop, and underpinnings of your presidential policy of war on drugs, or were they merely just jokes? Malamang hindi sasagot si Digong. Ang sasagot niya si Panelo o kaya si Harry Roque. Ano yan? Totoo ba yan? Seryoso ba yan? Yan talaga yung naging batayan ng tukhang ni Digong? Biting pa lang yan ha? Hindi pa siya presidente that time ha? Yan na yung kanyang sinabi, yung pinagplanuhan nila. Hindi nagkataon yan kasi plinano nila yan. Hindi pa siya presidente, yan ang kanilang plano. At nung naupo na sa pagka-presidente, boom, chug 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 30,000 katao ang chinugi. Planado. Grabe naman yan. O baka joke lang yan, sabi ni Enrile. Joke lang ba yan o seryoso? Pero si Enrile, yung gusto niyang palabasin doon sa kanyang post, mahaba yung post ni Enrile. Sala rin si Digong, gusto niyang palabasin doon. Hinaluan niya lang na tanong kung joke yan. Kasi definitely hindi yan joke. Dahil ang daming records, 30,000 lang natsugi. If they were merely your jokes, what then, sir? Again, with due respect, were the rational or reasons, raison d'etre, Latin ata ito, of your war on drugs? Marcos Chief's legal advisor ask. Ano ibig sabihin ng rational, dahilan, ka-coffee, or raison d'etre? Latin word ata yan, ang ibig sabihin ay rational. Ano yung dahilan ng iyong tukhang? Ano yung pinaghuhugutan ng iyong tukhang? Enrile said he posed such a question in the context of the Bill of Rights in the 1987 Constitution, which stated that, and I quote, "No person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law, or nor any person be denied the equal protection of the law." Correct. Matalino din to si Enrile, in fairness very sharp pa rin ito Kung joke lang yan, kaya sinasabi ni Enrile, kaya niya tinatanong yan, kasi nga, malinaw na nakasaad sa ating saligang batas na hindi ka pwedeng basta-basta tsumugi. Hindi mo pwede basta kunin yung buhay, kalayaan at property ng isang individual without due process, nang hindi dumadaan sa tamang proseso. Dahil sa inyo, gawin din yan, magagalit din kayo. Sana joke lang yung ginawa ni Digong, kasi kung seryoso siya dyan, definitely nilabag niya ang saligang batas. Nanagot ba si Digong? Until now, hindi siya nananagot. Presidente siya, paano siya mapapanagot that time? Ngayon na lang, bawian na lang yan sa ICC. Kasi kung sa Pilipinas, sige, marami natatakot na sampahan siya. Sige, kasi baka itumbaw kung ano man yan. Sige, sa ICC. Yan, mas matapang-tapang yan. Mas may capacity yung ICC. He added that the oath of office that the President promised to uphold during his inauguration also stated that the President will, and I quote again, faithfully and conscientiously fulfill, unquote, his duties, and I quote again, preserve and defend its constitution, execute its laws, do justice to every man, and consecrate myself to the service of the nation, end of quote. Nilektura na kayo ni Enrile. Nanumpa si Digong, gumanyan siya, nanumpa siya, do solemnly swear na puprotektahan niya ang konstitusyon, faithfully and conscientiously fulfill my duties, preserve and defend its constitution, execute its laws, do justice to every man. Yan ba ang ibig sabihin yan? Tsugiin mo yung estudyante? Do consecrate myself to the service of the nation. Serbisyo ba sa bayan yan? Pagmamahal ba sa bayan yan? Nanumpa siya In fairness kay Enrile, bilib ako kay Enrile sa ginawa niyang to Last year, Duterte faced congressional probes on the bloody tukhang and was unapologetic for his actions. He also dared the ICC to hurry up its investigation on him before he dies of old age. Mukhang yun na nga lang, mauuna na lang matsugi bago prosecute ng International Criminal Court. Pero hindi siya absuelto. Sisingilin at sisingilin siya. Hindi man dito sa lupa sa langit may maniningil sa ginawa nila. Tsumugi ka ba naman ng 30,000? Yung 30,000 na chinugi mo yan? Sabihin na natin addict talaga yung iba dyan. Sabihin na natin drug lord.
Actually, ilan lang ang drug lord dyan. Dahil karamihan dyan, yung mga matataas, hindi naman nila chinugi. Yung mga nasa baba lang naman ang chinugi nila. Ilang pamilya yan, ilang asawa meron yan, ilang anak meron yan, ilang pinsan, kamag-anak, tatay, nanay na nawalan, binawian ng buhay. Ang masaklap, mga suspect pa lang yung mga yan. Hindi binigyan ng due process against our constitution. Kaya wag yung irason na ikaw ka-coffee, sabihin ninyo, gusto mo ba, nandyan yung mga addict na yan. Ayaw natin yan. Pero, ano yun? Nilabag mo yung batas, nilagabag mo yung konstitusyon, gano'n na lang yun dahil kayo yung nasa pwesto at bato. Digong, dahil kayo yung nasa kapangyarihan, pwede nyo gawin ang gusto nyo gawin. Diba? Kung sa inyo gawin yan, hindi matutuwa yung mga kamag-anak nyo. Simple lang yan eh. Ay nako, manisisingil din kayo. O siya, sige, komento ang inyong mga opinion, reaction dyan sa ating comment section para mabasa po yan ng iba natin mga ka-coffee. Mga nasa Facebook po, please like and follow. Mga nasa YouTube, click lang po na subscribe at hit the notification icon para updated din po kayo sa ating mga bagong upload. Maraming salamat po sa mga sumama. Kita-kita tayo sa ating susunod na videos. Paalam po. Bye-bye.